At balikan po natin ang balita tungkol sa paglaya ni Senador Trillanes. Inilaan niya sa kanyang pamilya ang buong unang araw ng kanyang kalayaan. Nagsama-sama ang kanyang mag-anak doon sa bahay na inuwian niya sa Antipolo sa Rizal. At nakatutok po doon live ngayon si Chino Gaston. Chino? Mike, mistulang family reunion ng pamilya ni Senador Antonio Trillanes ang nangyari kanina dito sa bahay ng kanyang biyanan sa Town and Country Subdivision sa Antipolo City. Alas 11 ng umaga dumating ang ina ni Senador Antonio Trillanes IV na si Feli. Ang paboritong fruitcake para sa kalalaya lang na anak. Nauna nang dumating sa bahay ang 4 pang kapatid ng senador, kasamang ilang kaanak at mga kaibigan. Ang paglaya ni Trillanes matapos ang mahigit 7 taong pagkakapiit, ang pinakamahalagang pamasko raw na pwedeng ibigay sa kanila ng Administrasyong Aquino. Pero ngayong laya na, ipinagdarasal ng ina na magampanan ng anak ang tungkulin bilang senador. We will always pray that everything will come out as what has people been expecting from him, ano? Sabi ko, parang too much expectation. Sabi ko, he needs a lot of prayers. Sa araw na ito, hindi nagpaunlak ng on-cam interview si Trillanes. Isang beses lamang siya nasilayan ng medyang naghintay ng halos buong araw para makapanayam o mapitsura ng senador. Ang buong araw, inialay sa pamilya, lalo na raw sa mga anak at sa may bahay na si Arlene. Kabilang din sa mga dumating dito ang ilang tauhan ng Senate Sergeant of Arms para magbigay ng seguridad sa senador. Kahapon pa naman sinasabi niya, pakiusap lang niya kung po pwede, itong araw na ito kung pwedeng ibalato niyo na sa kanya kasi 7 years and 5 months siyang nakadetain na hindi niya nakasamang ganito yung pamilya niya. So kung siguro kahit itong araw lang na ito daw. Dagdag ni Robles, handang tanggapin ni Trillanes ang amnestiyang alok ng pamahalaan sa mga rebeldeng sundalo. Kahit pa nangangahulugang mistulang pag-amin nito sa nagawang kasalanan noong Administrasyong Arroyo. Ang sabi ni Senator Trillanes, if that is the existing state of the law, at merong implied admission, and so be it. Ang sinasabi nila is, yung taong bayan na yung huhusga. Mike, alas 10 ng umaga bukas ay inaasahang makikipagpulong si Senador Antonio Trillanes kay Senate President Juan Ponce Enrile. Pagkatapos nito ay magsasagawa ng press conference para harapin ang mga kawani ng media at sagutin ang kanilang mga katanungan. Umaasa si Senador Trillanes na pagdating ng Enero ay makakasama na siya sa mga sesyon at deliberasyon sa Senado. Batay na rin sa impormasyon nating nakuha dito, hindi rito sa bahay na ito sa Antipolo City mamamasko ang pamilya Trillanes kundi sa bahay ng isa sa kanilang mga kapatid. Mike? Maraming salamat, Chino Gaston. Chika Minute! Hey there mga kapuso, eto na mga baon kong chika for tonight. Half Filipino, half Irish actor Darren Criss na kasama na rin sa cast ng Glee. Nasa Pilipinas. Di raw akalaing sikat na sikat siya sa mga Pinoy Gleeks. At Lea Salonga, excited na mag-perform sa kasal ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez bukas. Mga paghahanda sa kasalan, sisilipin natin. Tutukan ang mga yan at iba pang showbiz news mamaya sa Chika Minute. Mel? Salamat, Pia. Isang tagahanga ni Sarangani Representative at 8th Division Boxing World Champion Manny Pacquiao ang nagpaguhit ng mga obra tungkol sa kanya. Pero hindi po ito ginawa sa papel o sa canvas, kundi sa isang scooter. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Palaban ang itsura ng pambansang kamao sa sketch na ito. Pero ngiting-ngiti naman dito. Pati mga litrato ni Pacman nang malagay sa cover ng mga magazine, inilarawan din. Pero hindi ito ginawa sa isang papel o canvas, kundi sa isang 1962 Lambretta Series 2, isang collector's item. Yung brand kasi na Lambretta is very classic at saka very durable. So siguro po pwede natin ma-compare
na tao. Siyempre, yung people's champ, si Manny. Hindi lang daw ito basta scooter, mayroon din daw itong storya. Kasama siyempre ang kabanata ng pagiging executioner ng ating pambansang kamao. Magkakatabi ang sketches ng mga Mexicanong boksingerong tinalo na ni Congressman Manny Pacquiao. Nakatago rin ang sketches nila sa loob ng isang panel. Sa loob naman ng isa pang panel, makikita ang sketches ng mga taong malalapit sa 8th Division World Boxing Champion. May solong sketch pa nga si Mami Janisha. Nakasketch din sa lambreta ang pagiging kapuso ni Manny, pati na ang mga show niyang Show Me the Manny at Pinoy Records. Ang mga upuan, dekamay na binurdahan. Ang pangunahing gumawa ng sketches at nagpaganda sa lambreta ay si Elmer Reyes. Matinding hirap at puyat ang inabot daw niya para malika ang obrang ito. Yung the artwork itself, 10 months. I almost gave up. Actually, it's my passion, so sometimes I couldn't sleep. Kahit nga ang ilalim ng scooter, nilagyan niya ng sketches. Nang mabili ni Manilay ang lambreta, nakasako na raw ito at ipakikilo na nagbenta sa kanya. Halos 2 taon daw ang itinagal at halos 1 milyong piso ang kanyang ginastos bago ito nagmukhang ganito. Hinding-hindi raw niya ito ibebenta, lalo na ngayong pirmado na ng pambansang kamao ang ilang sketches niya rito. Siguro pepresyohan ko na hindi nila kayang bilhin. Kasi ayaw niya talaga. Although hindi ko naman ito mabibigay sa kanya physically as gift, no? Pero ito kasi yung way na papapakita ko sa kanya na I'm really a fan. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Kakaibang mga pamaskong dekorasyon ang ibinahagi ng ating mga youth scooper tulad ng tinatawag na mural na tampok ang mga anime karakter at ang parol na yari sa mga banig ng damo. Yan at iba pa ang mga nakalap ng ating mga youth scooper sa pagtutok ni Josh Villanueva. Mga anime character ang tampok sa mural na ito sa General Santos City. Yan daw kasi ang napiling pamaskong tema ng lokal na pamahalaan ngayong Pasko. Ayon kay Youth Scooper Siegfried Gibone Jr., mga estudyante ang karamihan sa lumahok sa mural painting. Ito naman ang parol na gawa ni Youth Scooper Wipa Balan na taga Bacolor, Pampanga. Yari ito sa mga banig ng gamot. Pero hindi tunay na tabletas ang laman nito, kundi binilog na art paper. Mula raw ito sa mga gamot na iniinom ng anak niyang may sakit sa bato. Ibinigay na raw niya ang parol sa simbahan. Matapos naman ang 3 taon, ngayon lang ulit magpapasko sa Pilipinas si Youth Scooper Edgardo Enriquez, isang OFW sa London. Kaya naman, kahit wala pang 2 araw na kakauwi, agad niyang pinasyalan ang makukulay na Christmas light sa Ayala Avenue, Makati. Nakapag-Christmas na raw siya sa iba't ibang bansa sa Europa, pero iba pa rin daw ang Paskong Pinoy. Pwede rin kayong magpadala ng mga video at litrato ng mahalagang balita. Mag-log on lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text o MMS, i-text ang scoop, space, message, space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga Youth Scooper, yun lamang pong mga video at litrato na pagmamayari nyo mismo ang ipadala sa amin. Tandaan ninyo mga kapuso, basta may balita sa lugar ninyo, i-Youth Scoop ninyo. Tungkol pa rin sa pagpapalaya kay Senador Antonio Trillanes IV, handa naman daw si Senate President Juan Ponce Enrile na maging tagapangalaga ni Senador Antonio Trillanes. Aminado si Enrile na kailangan sa Senado si Trillanes, lalo na tuwing may pagbobotohang mahalagang issue. Nakatutok si Cara David. Si Senate President Juan Ponce Enrile ang tatayong kustodya ni Senator Antonio Trillanes habang ito'y nasa laya. Ito ang kaisa-isang kondisyon ng korte nang bigyan ito kahapon ng provisional release ang senador. Kaninang umaga lamang dumating ang formal na liham ng pagtanggap ng Senado na isailalim sa kanilang kustodiya si Trillanes. Ani Enrile, matagal na siyang nakipag-ugnayan kay Judge Oscar Pimentel ng Makati RTC Branch 148. Nais rin daw niya kasing magampanan ni Trillanes ang mga tungkulin nito bilang senador. Taong 2007 pa nahalal si Trillanes sa Senado habang nakakulong. He presented to him the problem of the Senate that we are short of members because we have 1 vacancy. Senator Lacson is not here, and so Senator Trillanes is under confinement. So out of 24 senators, only 21 are working. And so
we have many issues to consider that require a certain number of votes. And we needed the adequate number of senators to dispose some of these issues. Binigyan ng provisional liberty si Trillanes matapos itong maghain ng petisyon noong December 14. Ayon sa Makati RTC Branch 148, sumusunod lang naman daw sila sa amnesty program ng Malacanang na kinatigan na ng Kongreso. Since Senator Trillanes already manifested his desire or his intention to apply for the amnesty granted by the President of the country, so the court has already granted his provisional liberty. Bagamat nasa laya na si Trillanes, may mga magbabantay sa kanyang tauhan mula sa Senate Sergeant at Arms para matiyak ang kanyang seguridad at kinaroroonan. Hindi rin daw papayagan muna si Trillanes ng mga ibang bansa habang hindi pa aprobado ang aaplayan niyang amnesty program. Bukod kay Trillanes, naghain na rin kanina ng urgent motion for release ang kapwa niya akusado sa Oakwood Mutiny na si Captain Nicanor Faeldon. Pero di tulad ni Trillanes, pinagbabayad muna si Faeldon ng 100,000 pesos na piyansa para makalaya. 2 beses kasing tumakas si Faeldon. Today, the court granted again the right to post bail. If he manages to raise the amount, then I have no doubts that he will post bail. It's Christmas, so he would like to spend it with his family. Si Faeldon ay kasalukuyang nasa kustodiya ng isang mataas na opisyal ng Philippine Marines. Cara David, nakatutok 24 oras. Susunod! Pulis maluba matapos sumaklolo sa isang Indian national na kikidnapin naman noon ng mga nagpakilalang pulis din. Bus sa EDSA, hinold up isang pasero, patay. 2 pa, sugatan. Pagre-recruit ng mga bagong miyembro, kabilang sa mga plano ng ating Philippine Astals. Santa Claus, agaw eksena sa loob ng isang higanting aquarium. Tututukan natin si Santa sa pagpapatuloy ng 24 oras at sana huwag siyang magdaan dyan sa kanto ng Kamuning at EDSA sapagkat mabigat ang traffic. Matatraffic baka hindi umabot sa Pasko? Ito naman po ang kuha ng GMA Traffic System, mga kapuso, sa C5. Tuloy-tuloy lang ang daloy ng mga sasakyan. Sa may bandang Taguig po yan, mga kapuso.